GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nasa silangan na ng Luzon yung low pressure area na ating binabantayan. At ayon sa pag-asa, huli itong namataan 400 kilometers dyan sa may silangan ng Baler, Aurora. At sa wind forecast map ng The Weather Company, posibleng humina yung LPA na ito at hindi na maging bagyo, pero may isang LPA na posibleng mabuo malapit dito at ito yung may tsansang lumakas bilang bagyo. At mula sa pangalang Kanor, Kardig na ang ipapangalan ng pag-asa sa susunod na bagyo. Patuloy namang magpapaulan sa Southern Luzon, lalo na po dyan sa may Bicol region, yung LPA kung saan madaling araw pa lamang ay makakaranasan ng ulan. Asahan naman ng ulan sa hapon, dyan sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, maghapong may posibilidad ng ulan pero mas mataas ang tsansa nito pagdating o sa umaga. Katamtaman hanggang sa minsang malalakas na ulan naman ang mararanasan sa maghapon sa buong Visayas, lalo sa may Central at Western section tulad na lamang po nung naranasan dyan sa may Negros Occidental ayon sa Climatex. Sa Mindanao, Zamboanga Peninsula at Sorsogon region naman ang uulanin umaga pa lamang at asahan ng ulan at thunderstorm sa iba pang bahagi ng Mindanao pagdating ng hapon. Mang Tani, nagsimula na po yung tinatawag na mga bear months. Gusto malaman ni Jermaine Bagon sa magtanong kay Mang Tani, ayan bakit daw sa tuwing sasapit ang mga bear months ay malamig ang simoy ng hangin, Mang Tani? Mike, Jermaine, hindi naman porket pumasok na ang bear months ay agad ng lalamig. Habagat pa rin kasi ang hangin umiiral kapag September. Pero pag sa November at December, lalamig na ang temperatura at yan ay dahil iiral na yung malamig na hangin amihan. At bukod pa rito, unti-unti na rin umiikli ang araw hanggang sa magpantay yung araw o daytime at gabi sa autumnal equinox yan. At pagkatapos nito, mas hahaba na ang gabi kaysa sa araw. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.